Shabbat Shalom, mga kapatiran, araw po ng Biyernes ngayon, pero sa aming kalendaryo, pang 7 araw po ito ng linggo. At Shalom din po sa mga kapatiran na maaring ibang araw pa ninyong pamamahinga. Nandito tayo ngayon mga kapatid sa ating Torah reading. Sister Bakar Asiyao will say something before Sister Corazon will read to us our Torah for today. Go ahead po, Sister Bakar Aseo. Ang ating pag-aralan ngayon ay tungkol po sa napakabatang hari sa gulang na 8 taong gulang lamang. Siya ang pinakabatang hari, kasunod ni Haring Yoas na 7 taong gulang lamang. Ito ay hinirang na hari ng Yahuda. Ang pangalan po nitong batang hari ay si Yashayahu. Anak siya ni Amon na isang masamang hari. Kahit anak siya ng masamang hari ay sinasabi dito sa kasulatan na si Haring Yashayahu did what was right in the eyes of Yahuwah and walked in all the ways of his father Daud and did not turn aside right or left. Sa pagiging matuwid na hari ni Yashayahu, ano po kayang mga matutuwid na ginawa si Yashayahu na makukunan natin ng aral sa ating buhay? Ihanda po natin ating pakikinig kay Sister Corazon na siyang magbabasa sa 2 Kings 22. Yada Yahuwah. Go ahead po, Sister Corazon. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Sorry pala kanina, sabi ko, Hallelujah Scripture, GNYB pala ito. Okay lang po, okay lang. This is taken from 2 Kings chapter 22. Yashayahu was 8 years old when he began to reign, and he reigned 31 years in Jerusalem. And his mother's name was Yedida, the daughter of Adaiah of Botzkath. And he did what was right in the eyes of Yahuwah and walked in all the ways of his father Daud, and did not turn aside right or left. And it came to be in the 18th year of King Yashayahu, the king sent Shaphan the scribe, son of Atzalyahu, son of Mishulam, to the house of Yahuwah, saying, Go up to Kalakyahu, the high priest, and let him weigh the silver which has been brought into the house of Yahuwah, which the doorkeepers have gathered from the people, and let him give into the hand of those doing the work, who are the overseers in the house of Yahuwah, and let them give it to those who are in the house of Yahuwah, doing the work, to repair the damages of the house, to carpenters, and to the builders, and to stonemasons, and to buy timber in hewn stone to repair the house. However, let not the silver given into their hand be reckoned with them, for they are acting trustworthily. In Kalakyahu, the high priest said to Shaphan the scribe, I have found the book of the Torah in the house of Yahuwah. In Kalakyahu, give the book to Shaphan, and he read it. And Shaphan the scribe came to the king and brought the word to the king again, saying, Your servants have gathered the silver that was found in the house, and have given it into the hand of those who do the work, who oversee the house of Yahuwah. And Shaphan the scribe informed the king, saying, Yahu, the priest has given me a book. And Shaphan read it before the king. And it came to be, when the king heard the words of the book of the Torah, that he tore his garments. And the king commanded Kakyahu, the priest, and
Akakam, son of Shaphan, and Akbor, son of Micaiah, and Shaphan the scribe, and Asaiah, a servant of the king, saying, Go inquire of Yahuwah for me, to the people, and for all Yehuda, concerning the words of this book that has been found. For great is the wrath of Yahuwah that is kindled against us, because our fathers have not obeyed the words of this book, to do according to all that is written concerning us. Then Kakyahu, the priest in Akikam, in Akbor, in Shaphan, in Asaiah went to Huldah, the prophetess. In Asha of Shalom, son of Tikwa, son of Carcas, keeper of the wardrobe. Now, she was dwelling in Jerusalem in the second quarter, and they spoke with her, and they said to him, Thus said Yahuwah, Aloyam of Yasharal, see to the man who sent you to me. Thus said Yahuwah, see, I am bringing evil on this place, and on its inhabitants all the words of the book which the king of Yehuda has read. Because they have forsaken me and burned incense to other mighty ones to provoke me with all the works of their hands. And so my wrath shall be kindled against the place and be quenched. And the king of Yehuda, who sent you to inquire Yahuwah, say this to him. And thus said Yahuwah, Aloyam of Yasharal, as of the words which you have heard, because your heart was tender, and you humbled yourself before Yahuwah, when you heard that I spoke against this place, and against its inhabitants, that they would become a ruin and a curse, and did tear your garments and wept before me. I also have heard, says Yahuwah, therefore, see, I am gathering you to your fathers, and you shall be gathered to your grave in peace, so that your eyes do not see all the evil I am bringing on this place. And they brought word to the king. Yada Yahuwah. Yahuwah. So, narinig na po natin sa pamamagitan ng pagbasa ni Sister Corazon kung ano yung nilalaman dito sa Pangalawang Hari o Pangalawang Malakiam, chapter 22, mga kapatid. So, para sa inyong mga first time na nag-join dito, mga kapatid, no? Kunting review lang, no? Kasi sa nakaraan, chapter 22, halimbawa, napag-usapan natin yung isa sa mga righteous na hari dito sa Yehuda. Ang pangalan niya po ay si Kasakyahu. Kung sa Hallelujah Scripture, yan po ay Hezkiyahu. Kung sa English translation po, yan ay Hezekiah. Okay po? But basahin natin dito as Kasakyahu. Isa po siyang righteous na hari. Okay? Hindi niya sinunod yung mga evil deeds nila ni Jeroboam, nila ni Ahab, yung mga previous na mga hari. Hindi niya sinunod. He was known as a righteous na hari sa Yehuda kasi pinaalis niya yung lahat ng mga altar, yung mga Asherah poles and all. Pinaalis niya, pinatanggal niya, mga kapatid. Pero, take note, following him is his son, Manasseh, chapter 21 po ng Pangalawang Hari. So, ang nangyari, hindi sinunod ni Manasseh yung yapak o yung good model na pinakita ni Kasakyahu, mga kapatid. Hindi niya sinunod yung righteous path, righteous deed ng kanyang ama. But instead, ito si Haring Manasseh did what was evil, mga kapatid. So, grabe, no? Kung ang kang Kasakyahu, pinaalis yung lahat ng mga, tinanggal lahat yung mga graven images, kang Manasseh naman po ay binalik, mga kapatid, no? At ganun ka-evil ito si Manasseh, mga kapatid. Ngunit, meron tayo ding mga other references
na nag-ano siya, no? Tama ba, Sister Makasayao, nag-repent siya, di ba? Yes po. Okay. Yes. So, kahit pa man ganun, nag-repent siya, kaya umabot siya ng 55 years na hari ng Jerusalem. Kasi meron pala siyang the good side of him, which is nag-repent siya, mga kapatid, sa kanyang mga kasalanan. At yan po ay napatunayan natin doon sa Second Chronicles. Ano nga chapter yun, Sister Bakar? Was it 26, no? Second Chronicles 33 po, Brother Dan. Opo. Okay, so Second Chronicles 23 po na napatunayan natin yon na ito si Manasa ay nagrepent. Okay? So, kaya umabot siya ng 55 years. Kasi binigyan po siya ng chance ni Aba na maghari longer kasi nga nagrepent, mga kapatid. But after him, followed by his son, ito si Amon. Okay? At ganoon din po, mga kapatid, si Amon, kahit pa man nag-repent ito si Manasa, pero si Amon, ang ginawa niya yung the dark side ni Manasa, mga kapatid. Ang ginawa din ni Amon yung mga evil deeds ni Manasa, mga kapatid. And so yan, hindi siya nagtagal. At ngayon naman po, mga kapatid, nag-take over ang ito si Yasayao sa verse chapter 22. Yasayao take over at 8 years old pa siya, mga kapatid. At dito sa nabanggit na ni Sister Bakar Asayao kanina, hindi sinunod ni Yasayao ang evil na ginawa ng kanyang tatay na si Haring Amon, mga kapatid. So, come to think about it, no? Ito yung mga iba't ibang mga hari sa Yehuda na kung saan ang tao talaga ay makikita natin, mga kapatid, no, na may freedom, may will, may choice talaga ang tao, mga kapatid. So, nawa sa ating discussion ngayon, sa ating pagpatuloy sa pag-discuss dito sa Malakiam chapter 22, highlighting itong hari na si Yasayao. Hindi po ito prophet, no? Kasi meron tayong prophet na Yasayao, but ito ay isang hari, mga kapatid. One of the righteous na hari dito sa Yehuda, mga kapatid. In fact, the most righteous, kung di ako nagkamali. Okay, so that being said, ngayon, ano kaya yung ating mga aral na makukuha? Ano yung take ninyo dito sa pangalawang Malakiam 22, mga kapatid? Ano yung mga lessons na inyong i-highlight? So, let's now open for the discussion, and I think Sister Corazon is ready to share, mga kapatid. Yadayao ako. Yadayao. One of the I had I learned two lessons in our readings. Opo. Number one is the divine intervention. Kasi kung if we at age 8 si Yashayahu, parang grade 2 yan sa atin eh. Opo. Parang grade 2, 8 years old. Kaya yung question, tama. do you think Yashayahu can lead a nation full of wickedness during his early succession? Yun po ang question. Ang answer ko, yes. Kasi Yashayahu displayed an excellent character through the divine intervention of Abba Yahuwah. 2 Kings 22:2. It states that Yashayahu did what is right in the eyes of Yahuwah and walked in all the ways of his father Daud and did not turn aside left and right. Ibig sabihin, mahirap kasi pag if you are going on a straight path, then you look at your left and your right, even at your back, baka pa matisod ka o madapa ka, and you will not reach your final destination. Tama po. Another intervention is that
during his on his 18th reign, the people even joined him for the reformation of his temple. They were able to cooperate with him in building the house of Yahuwah. Opo. At 18, at his young age, yon ang isang intervention. Another reason is that discovering the word of Yahuwah, that is 2 Kings 22, 8-11. Hmm. How did Yahshua receive Yahuwah's word? Dito sa 2 Kings 2, it states that Kakyahu, Opo. the high priest, said to Shaphan, the scribe, I have found the book of the Torah in the house of Yahuwah. Shaphan therefore informed King Yashayahu about the book. So when King Yashayahu heard about the words of the book of the Torah, he torn his garments. Ang pag-ano pala yung torn ng mga garments, it's a sign of grief. Tama. He realized that even he, as a leader of the nation of Yehuda, had not been fulfilling the commandments of Yahuwah. Hmm. So others will explain alangan naman na ako lahat. Opo. Others now will continue to explain. Yun lang po ang natuto ko eh. Yada Yawa. Salamat po, Yada Sister Yawa. Corazon. Nakita po ni Sister Corazon dito yung mga mahalagang lesson. Kahit bata pa, ito si Yashayahu. Mga kapatid, Yashayahu dito sa Holy Scripture is Hosea-u. Kung sa English po yan ay Josiah po. Okay? But sa Yehudyat, basahin po natin as Yashayahu. Katulad po ng Isaiah, is also pronounced as Yashayahu. So tama po yung pagkabigkas ni Sister Corazon. So maganda po yung lesson dito na highlight na kaya pala mga kapatid ng 8 years old na pumili. Okay? Let me say it again 8 years old sa hinalintulad ni Sister Corazon, parang grade 2 dito sa ating system dito sa Pilipinas. Sa education natin, parang grade 2 pa ito. Grade 2, grade 3, mga kapatid. Batang-bata pa siya, pero kaya niyang pumili kung ano yung tama at iwasan yung mali, mga kapatid. So, how much more tayo mga full-grown, mature people? Talagang hindi tayo pwedeng hahanap ng alibay na hindi natin kaya, mga kapatid. Kakahiya tayong mga full-grown adult at naghahanap pa ng alibay, hindi natin kayang piliin yung tama. Kasi ang 8 years old na si Yashayahu, kaya niya mga kapatid na pumili ng wasto, pumili na sundin ang Torah to the right or to the left, no? Yun ang sinabi nito. Did not turn aside right or left. So talagang matuwid, mga kapatid. At pinili niya na sundin ano yung binigay ni Daud na good model. Hindi niya sinunod yung kanyang immediate dad na si Amon, mga kapatid. So, wow, what a wonderful lesson as highlighted na rin po ni Sister Corazon. Let's welcome. Sino pa ang nais na magdagdag dito? Yadayawa po sa na-share ni Sister Corazon. Okay. Sabay itong dalawa, no? Sister Bakar Asayaw at saka si Sister Cheryl. So, sino sa inyong dalawa? Sister Cheryl po, Brother Dan. Okay po. Go ahead daw, Sister Cheryl. Ikaw yung mauna. Kasi baka may duty ka pa mamaya. Opo. Thank you po.
take chances po palagi pag nagkakataon. Yes po. Yadayo ah. Salamat, Sister Asya Sariao. Ang take ko dito, Brother Dan, is naalala ko po yung sa sinabi ni Yahusha kung bakit nakakalugod yung mga bata. Opo. Kasi yung mga bata, they are easy to lead. Hmm. Diba? At kaya naging mabuti ang reign ni Asakar. Kaya naging mabuti ang reign niya kasi at his young age, yung pagiging bata niya, talagang Opo. yung Hindi ka namin marinig, sister. kung ano niya. Okay, go ahead. Ayan po, Brother Dan. Opo, okay. Go ahead po. Nag-off ako sa video para hindi ma-affected ang ating ano. Go ahead po. Ayun. Tingnan natin, sa buhay natin ngayon, we have to be children. Kasi yung bata, di po ba, hindi pa sila masyado marunong. Hindi Opo. sila masyado madali pa sila mapasunod kasi hindi pa sila marunong mga tiran ng gusto. Hindi kagaya ng older na may mga sarili na tayong kaisipan, may mga sarili na tayong gusto, may mga sarili na tayong palagay, may mga sarili na tayong gustong mangyari sa buhay. A child is a child na kailangang i-lead. So, dahil doon sa pagiging bata niya, dependent siya sa kay Aba Yahuwah. Ang nakita ko dito, even we are a grown up, kahit matatanda na tayo, dapat tayo maging bata. Tama. In a way, yung pagsunod natin kay Aba, na yung mga sarili nating pride, mga sarili nating karunungan, mga sarili nating kaalaman, mga sarili nating pag-unawa, ay hindi natin dapat ina-apply yun. Kung tayo ay susunod kay Aba. It is the Torah. Kaya nga, bakit nagkaroon ng iba-ibang kaunawaan, iba-ibang sekta, iba-ibang ano, kasi nasunod sarili. Nas nawala yung pagsunod sa Torah. Opo. Kaya palagi sinasabi ni Moshe noon na ikwento mo, ibahagi mo kung ano yung nangyari ngayon para hindi mawala, hindi makalimutan at hindi mabaliwala yung Torah. Which is nangyari kasi hindi tayo naging bata. Ang noon ay hindi naging bata. Hindi madaling pasunurin. Opo. Nasunod yung mas sariling kaunawaan. When this time, dahil tayo ay gustong nais nating makasunod sa Torah at nais nating maging kalugod-lugod kay Aba, we have to become a child. Easy to lead, easy to learn, teachable, at obedient. Yun lang po, Brother Dan. Yada. So, tama po yung na quote ni sister na reference doon sa Matatiyaw po yun, no? Hindi ko lang mabigay yung exact na reference na suffer not these little children, let them come to me. For such is the kingdom of my Father in Shamayam. So, ibig sabihin na yung magiging bahagi sa kaharian ni Aba ay yung mga tao na namumuhay katulad ng isang bata. Which is na-highlight ni Sister Cheryl, mga kapatid, na ang bata ay teachable, okay, humble, katulad ito si Yashayahu, no?
nung narinig niya kung ano yung nabasa doon sa book, sa Torah, di ba? He tore his clothes. So that's a behavior, that's an attitude of a child na kung alam niyang nagkamali siya at nagkasala siya, talagang mag-humble down, mga kapatid. Kasi teachable pa ang bata. Willing to humble down, mga kapatid. So, what a great lesson for all of us na mga full-grown na, adult na, dapat, yun na nga, no? Mamumuhay tayo katulad ng isang bata. At doon sa circumcision na ating pinag-usapan noon, di ba may 3 circumcision, mga kapatid? What kind of circumcision po yun? Circumcision of the flesh. Ano pa yung pangalawa? Heart. Heart. Okay. We have to circumcise our heart, mga kapatid. Okay? So, saan makikita yon? Devarim, chapter 10, verse 16. Okay? Deuteronomy, Devarim 10, verse 16. And you shall circumcise the foreskin of your heart and harden your neck no more. So, itong pinakita ni Yashayahu ay kaugalian ng isang bata, talaga kasi bata pa man siya, at pinakita niya yung teachable, yung soft-hearted, yung moldable na puso na meron siya, mga kapatid. So, ayan, no? What a great lesson for all of us adult na ang kulang pala sa atin, tayo mga full-grown adult, is yung kulang sa pag-circumcise ng ating heart. Yun po ang ating kulang, which is sa buhay ni Yashayahu ay nakita po at na-highlight na rin po ni Sister Cheryl. Yadayawa po. Anyone else would like to add? Go ahead po, Yadayawa. Sister Bakar Asayao. Brother Dan, may nabasa akong reason Papa. kung bakit naging matuwid si Yashayahu Papa. mula pagkabata or since birth. Kasi dito nabasa na natin sa 1 Kings 13 verse 1 to 2. 1 Kings, basahin ko po. Papa. And see, a man of Aluayam went from Yehuda to Bethel by the word of Yahuwah, while Yerubam was standing by the altar to burn incense. 2. And he cried out against the altar by the word of Yahuwah, and said, O altar, altar, thus said Yahuwah, see, a son is to be born to the house of Daud. Yashayahu is his name. And on you he shall offer the priests of the high places who burn incense on you, and men's bones be burned on you. Ito pala ang reason, Brother Dan, na May prophecy na pala, no? may prophecy na, Brother Dan, na a man will be born. A man will be born. At kaya nabanggit dito ang prophecy na ng isang man of Yahuwah. Man of Yahuwah, ibig sabihin isang propeta. Ngunit hindi binanggit ang pangalan nitong propeta dito, Brother Dan. Papa. Kaya mula pagkabata si Yashayahu ay lumaki siyang may desire na maging matuwid at sumunod kay Aba Yahuwah. Ang masasabi ko na nasa kanya na ang Ruach HaKodesh na nag-guide sa kanya paano mamuhay ayon sa mga kagustuhan ni Aba Yahuwah. Kasi na-prophesy na siya na ipapanganak siya at gagamitin siya ni Aba Yahuwah. Ang ginawa niya, yun na nga, nilinis niya ang Yasha'al sa mga pagan worship at inalis niya yung mga idolatry ng kanyang ama na si Amon. Umupo siya bilang hari. Ang batang si Yashayahu sa gulang na 8 taon. Ngunit, sa gulang na 26 years old na niya
na-realize na kailangang i-renovate ang templo. Mabasa natin sa verse 3 na nagsabing in the 18th year of his reign. 8 Tama. years old siya nagsimula ang Plus pagka 18. puntahan mo plus 18 equals 26. 26. Tama. Kailangan nang i-repair ang templo dahil nga po napabayaan ito for 55 years sa pamumuno ng kanyang lolo na si Manasa at may 2 taon pang dagdag na kapabayaan ng templo sa pamumuno ng kanyang amang si Amon. Sa mahabang panahon po ay hindi na po nabigyang pansin ang templo kung saan doon nakalagay ang Ark of the Covenant, doon nakalagay ang mga bagay-bagay na ginagamit ng mga Levites para sa pag-officiate ng pag-worship kay Abba Yahuwah. Isa na rito ang nakaligtaan na ang pagbabasa ng salita ni Abba Yahuwah at ito ang pinaka-highlight dito sa chapter na ito, ang pagkakita ni Shapan. Kalakyahu o ang ni Hilkaya or Kalakyahu ng Book of the Law that was given to Masya. Possible na ito po ay ang Deuteronomy na part of the scripture. Narinig ni Yeshaya una sa binasa sa kanya ni Shaphan sa Book of the Law at nakonvict siya na malaki ang kasalanan ng Yashar at yun na nga nang marinig niya na nang marinig ni Yeshayahu ang nakasaad sa Book of the Law nang binasa ni Shaphan sa kanya ay yun na nga sinira o pinunit ni Yeshayahu ang kanyang suot at lubhang naapektuhan sa narinig na binasa sa kanya. Para maintindihang lubos ang mga nakasulat sa libro ay nagtanong sila kay Prophetess Hulda at itong prophetess ang nagsabi sa kanila na may darating na parusa o kalamidad sa Israel dahil sa galit ni Abba Yahuwah sa kanilang mga kasalanan. Ngunit may pahabol si Hulda na ang parusa ay hindi mangyayari sa kapanahunan ni Yeshayahu dahil nakita ni Abba Yahuwah ang pagpapakumbaba at paghingi ng tawad ni Yeshayahu at ng mga Yashar sa kanya sa kanilang mga kasalanan. Nakikinig talaga si Abba Yahuwah sa kababaang loob ng sino mang tatawag sa kanya at magmamakaawa, di ba, Brother Dan? As Yahuwah believer, tularan natin si Yeshayahu na sincerely sumunod sa mga utos ni Abba Yahuwah, magpapakumbaba, humble, at gawing gabay ang mga salita ni Abba sa ating araw-araw na pamumuhay. Yada Yahuwah, yun lang po, Brother Dan. So, ibig sabihin, mga kapatid, nung pinunit ni Yeshayahu ang kaniyang damit, siya po ay 26 years old and above na siya sa panahon na yun, no? Adding yung doon sa paliwanag ni Sister, ano po. So when he torn his robes, he was not 8 years old, but he was more or less 26 years old po, mga kapatid. So, ibig sabihin, full-grown adult na. Yes po. Matured na po siya. Opo, full-grown adult na siya. And yet, yung kaniyang humility nandoon pa rin. Yes po. Diba? Full-grown adult na siya sa panahon na yung when he torn his robes. But yung kaniyang humility, ang kaniyang submission sa Torah ay nandoon pa rin po. So, yada Yahuwah sa paliwanag ni Sister Bakar Sayao. Anyone else po? Brother Demetrio, you have something to share as well? Sa verse 1, tinuod yun nga 8 na katuig nahimot siyang hari.
Dunay kalahian sa iyang amahan nga 22 years na himo siyang hari. Hmm. Pero dunay kalahian tungod kay si Amon, namatay siya 24 ang iyang edad. Oh. So may kasabihan na masamang damo madaling mamatay. Madaling mamatay. Ah, sa atin ngayon, masamang damo matagal mamatay. Baliktad na Ah, ngayon. Opo. Baliktad na ngayon. Pero noon, kita natin na yung masama pala, madaling mamatay. Hmm. Totoo naman na yung sinabi na 8 years, wala pa siyang kaalam-alaman doon. Hmm. Pero pinili talaga siya ni Aba Yahuwah Tama. na maging hari, mabait na hari, upang makita ng mga tao na mayroon mabait na hari sa Jerusalem. Hmm. Kagaya ni Yes, talagang na-complete ni dumating yung problem doon sa Jerusalem nung sa verse 3 na 18 years na ang paghari niya plus 8 is 26. Opo. So matured na si sino yan, si Hosias Okay. sa Bisaya. Matured na. So plus mayroon siyang advisor Hmm. na mga advisor. Mabasa natin diyan. At mayroon siyang mga tauhan na talagang mabait na mga tao na ibinigay ni Aba Yahuwah sa kanya Tama. upang kita yung gusto ni Aba Yahuwah na mangyari sa Jerusalem. Hmm. Kasi dumating ang problema sa Jerusalem, yung 26 years na siya Opo. yung natuklasan. At may kahit matanda na siya, mayroon na siyang sariling isip na tinuro ni Aba Yahuwah, pero nandoon pa rin yung mga advisor niya na Hmm. nagtulong-tulungan upang matugunan ang pangailangan o ang kagustuhan ni Aba Yahuwah sa Jerusalem. At ang nagustuhan ko naman kay Hosias, nang nabasa niya yung law na hindi sinunod ng mga matatanda tulad ng kanyang ama, kanyang lolo, ay hindi siya nagalit. Hindi siya nagalit sa mga kaninunuan. Kung hindi, nagdasal siya, nagpray kay Aba Yahuwah. Makita natin yan sa ang sinabi ni Aba Yahuwah sa verse 17 sa chapter 22 up to 20. Tama po. So, talagang nagustuhan ko itong ginawa ni Oseas na nag-pray siya, nagpakumbaba doon kay Aba Yahuwah. Kaya nga, dahil sa pagpakumbaba ni Oseas at sinabi ni Yahuwah doon na hindi dumating yung trahedya ng panahon na siya ay hari pa. Darating yung trahedya na yan sa Jerusalem sa panahon na si Oseas ay mamatay. Mamatay na. Mamatay na siya. So, ang nagustuhan ko dito sa sinabi ni Yahuwah na nagsabi dito, busa ang silot nga ipahamtang ko sa Jerusalem, mao muabot lamang human sa imong kamatayon. Hmm. So, nagpasabot nga hindi talaga mangyari yung makarumal-dumal ng panahon na yan na si Hosias pa ang hari. Tama. Pinalampas niya ba? So, at sinabi pa niya kay Hosias, mamatay ka na may shalom. Hmm. So, iba talaga ang nasabi ni Aba Yahuwah kay Hosias. Talagang nakakomfort sa kanya ito.
at nakadagdag ng tuwa. Hmm. At natuwa ako na nabasa ko na talagang mabait si Uzias kasi sinabihan siya ni Uzias, mamatay siya na mayroon shalom. So, kung ibalik natin ito sa atin ngayon, ah, may talagang dito ipinakita ni Aba Yahuwah ang larawan na ano yung tama at ano yung mali. Tama. So, yung sinabi kanina ni Brother Dan na may ano tayo, may karapatan tayo magpili kung saan, kung sa mali man o sa tama. Pero alahanin natin, may Yahweh believer na nakikinig ng Zoom na ito, na ang gusto talaga ni Aba Yahuwah na yung tama ang sundin natin, Yan. na ano yung kanyang gusto na mangyari sa buhay natin ngayon. Hindi niya gusto yung masama. At alam naman natin ngayon na kung masama, talagang hindi gusto ni Aba Yahuwah, hindi tayo makatikim ng shalom. Hmm. So, kung gusto natin na mamatay tayo na mayroong shalom, so piliin natin yung yung matarong na buhay, matarong na kinabuhi. So, yun lang ang masabi ko sa lesson ngayon. Ako natuwa ko sa lesson natin ngayon kasi yung hari na si Amon, masama Opo. yung ama niya. Pero naiba ang kanyang anak is mabait. Yan. Di ba may kasabihan tayo na kung ano yung gawa ng ama, yun ang gawa ng anak. Hmm. Pero dahil dyan, pinili talaga si Uzias na maging mabait na bata galing sa masamang tao. Hmm. So, hindi pala kung ikinukumpara ko ngayon ng sinabi dito, totoo talaga na hindi lahat ng mga bata ay masama. Hmm. Meron talagang mabait. Sa 12 na bata, may mabait talaga diyan na 2, 3, 4, at mayroon talagang bugoy dyan. Hmm. Kasi nangyari na yun noon at mangyari pa rin ngayon. At maalala ko na yun sa amin, 11 man kami na magkakapatid. Hmm. Hindi talaga lahat ng kapatid namin ay katulad namin na talagang malapit kay Aba Yahuwah. So talagang mayroon, kung nangyari noon sa panahon ng mga Hudyo, so nangyari pa rin talaga ngayon. Yan. Kasi katotohanan naman na talaga na hindi lahat ng anak ng masama ay masama. Mayroon mabuti. So yun lang ang masabi ko. Yawa. So, hindi ko na po i-translate yon kasi Tagalog na po yon. So, all esteem po and praises kay Aba sa dagdag na mga paliwanag ni Brother Demetrio. Akan po, who will be the next to share? Dito si Brother Junicio, Brother Yasar Yao, Brother Dan, nandito, Brother Ron, Sister Lorraine. If you have something, go ahead po, Brother Junicio. Okay, so, ah, ang masabi ko rito, mula sa umpisa lang, no, may propesya na eh. Opo. Ang ano, may propesya na, hindi siguro na Sinilang. mulat si Oo. Yeshayahu, pero mayroon ng propesya na siya ay maging hari. Hmm. So hanggang na naroon na, at saka may pagkakataon na 8 years old. So ang mga propesya ay
nag-uumpisa, dandanan nag-umpisa na siya ay maghari at saka makita natin na si Yeshayahu ay Opo. righteous. Siya ay righteous. Masunod sa mga batas ng at ni Abay Hawa. Yawa. At saka hanggang siya ay lumaki na, so naging manurin pa rin. Patuloy pa rin. Wow. Tama. Tuloy pa rin siyang masunurin. Hmm. Hindi katulad ng yung kanyang ama, si Amon. Amon ba yun? No? Tama. Na gumawa ng masama before Yahuwah. And then because of his deed, na susunod siya sa mga Torah, Opo. the will of Yahuwah. So Abba Yahuwah will give him peace and shalom. And Abba Yahuwah, makita natin na parang there will be a so-called immunity of judgment. Oh. No? Kasi si Abba Yahuwah, sabi ni Abba Yahuwah, hindi mangyari ang karumaldumal na Tama. gawain niya Yashar-al dahil si Yeshayahu masunurin at he is humble to Abba Yahuwah. So in our situation nowadays, we can say if we are going to obey and follow Opo. the will of Abba Yahuwah, so there will be the possibility that we can escape the judgment, ang Tama. karumaldumal Tama. Opo. judgment para sa tao. Hmm. So yun lang, Brother Dan. So, Yada Yahuwah. Yadewa. So, dalawang bagay. Salamat po. Napakagandang dalawang bagay highlight natin. Yung namumuhay na righteous, may reward. At ano yung reward? Hindi siya mapahamak. Hindi siya ma-judge. Okay po? Pangalawa, highlight natin yung, i-connect natin muli yung na-highlight na rin ni Brother Demetrio kanina at na-mention ni Sister Bakara sa iyo. Na-mention ni Brother Junicio, may prophecy. Okay? Ulitin ko yun, no? Baka hindi nakuha ng iba. Malakiam, unang Malakiam, 1 Kings chapter 13, verse 2 po, yung pinag-usapan natin dito na prophecy about kay Yeshayahu. Okay po, so yun ang nais ko lang i-highlight yon para makuha. 1 Kings chapter 13, verse 2 po, yun po ay prophecy about sa may sinilang na hari na maging righteous na hari. Ito si Yeshayahu. Okay po, Yadayawa, let's open more. Sino pa po ang merong nais na idagdag? Nais na magbahagi? What is that to you, kapatid? Ano ito para sa inyo? Ano yung take nyo dito sa kwento ni Yeshayahu? Dagdag ko lang, Brother Dan. Opo, go ahead Para po, sa akin. Brother Junicio, go ahead po, dagdagan mo. So, para sa akin, Brother Dan, parang mahirap sa akin pag-decide kung ano talaga ang dalawa para. Kasi hindi ko alam kung ano ang kanyang ipagawa sa akin. So, yun nga na dahil si Yeshayahu, mayroong propesya na siya, habang hindi pa siya inisinilang, so may propesya na para sa kanya. So, hindi ko alam rin kung para sa akin o sa aking sarili naman, kung ano talaga ang propesya naman ni Abba Yahuwah, no, na bakit ako ganito sa aking buhay. Kasi ang hindi ko yung mga masa, parang ako, hindi ako I will not please to do the work if they will work wickedness. So somewhat masabi ko ano kaya ang kailangan ni Abba Yahuwah na ating gagawin. So,
para sa akin hindi ako maka-decide. Pero mayroon tayong decision, mayroon tayong ano ah, may pagkakataon na tayo siguro kung tayo makamali or else kung mabuti naman ang makuha natin. Pero Opo. ano yon, si Abayao lang ang nakakaalam kung ano talaga ang dapat natin gawin. Kasi na kahit hindi pa tayo isinilang, no, mayroon na siyang ginawa, no, na daan na dapat nating susundin. So yun nga na para sa akin, Ardilan, parang nagkakahirap ako eh. So Opo. Abayao, so lang ang ano ko, yung masabi ko na siya lang ang nakakaalam. So Opo. yun nga na hindi ako nakabuhay. So yun lang, Brother Dan. Kasi si Asayao, may propesya naman siya. Mm. Pag yung sinilang siya, so susunod siya kung ano ang dictation, no? Di Rukhakados o Babayao Mm. for him. So only that, Brother Dan, Yada, in my yada, part. yada. So, brother, sa buhay ni Yashayao, very specific po yun, no? Pinili siya talaga ni Aba. Kahit hindi pa siya naisinilang, pinili na siya. At nung siya ay naisinilang na, makikita naman din po natin, brother Dionisio, na meron pa ring involvement yung kanyang decision. Okay po? Oo. Hindi pa siya inisinilang, pinili na siya ni Aba. Prophesied na po siya na magiging righteous na hari. Pero, hindi yun siya exempted sa pag-exercise ng kanyang decision making. Kasi dito sa ating nabasa kanina, malinaw man, di ba? Sa 22 verse 2 ng pangalawang Malakyam. Di ba? Malinaw man dyan. And he did Yes. what was right. So, ibig sabihin, Marunong na siya. opo, meron din po siyang decision na ginawa. Involved din po yung kanyang human will doon sa prophecy ni Aba Yaowa. So yung tanong natin ngayon, which is very good yung concern mo, what about sa inyo po? O what about sa akin? O sa ating lahat dito? Kung very specific po yung kang Yashayao, what about sa atin? Meron ba tayong makuha na we would say, quote-unquote, na prophecy ni Aba, na which is also applicable sa lahat. Okay? Ang ating sagot, Brad, ay nandito sa Jeremiah o Jeremiah 29. Okay? Jeremiah o Jeremiah 29, verse 11. And take note, mga kapatid, ang background dito ay yung buong Yehuda. Okay, ulitin ko lang mo, no? Jeremiah o Jeremiah 29:11. And the background dito, mga kapatid, is tingnan mo yung verse 9. For they are prophesying falsely. Okay, verse 10. For thus said Yahuwah, when 70 years are completed at Babal, I shall visit you and establish my good word toward you to bring you back to this place. Okay po? So ang background pala nito is Yehuda, nabihag na sila doon sa or bibihagi na sila doon sa Babylon o Babal, mga kapatid. Okay? Bibihagi na sila doon. Pero sabi ni Aba Yaowa, after 70 years, sabi niya, bibisitahin ko kayo at dadalhin ko kayo dito sa lugar nito. Okay po? Yun po yung background. Tingnan mo yung verse 12, verse 11. For I know the plans I am planning for you, declares Yahuwah. Plans of peace and not evil, to give you expectancy and a later end. Sa ibang translation, sinabi diyan, to give you hope and a future. So, ibig sabihin, talking to the entire people of Yehuda, bago sila nabihag doon, meron ng prophecy na
sa goodness, sa awa, sa habag ni Aba, sila ay makabalik after 70 years. So, yun ay ma-apply din po natin sa atin ngayon, mga kapatid. Baka dadaan tayo sa mga hirap, dadaan tayo sa mga pighati, mga challenges, dadaan tayo. Pero alamin natin na may purpose siya ba kung bakit tinalaw niya yon. Okay? Para mapakita niya ang kaniyang goodness. O tingnan mo yung verse 12. Then you shall call on me and shall come and pray to me, and I shall listen to you. Okay? And you shall seek and shall find me when you search for me with all your heart. So, ang mensahe para sa ating lahat dito is this. Merong magandang plano si Aba sa ating lahat. Okay? Not to harm us, but to give us a better future, mga kapatid. Pero, meron din po tayong responsibility. Ano po yun? Call on His name. Verse 12. Pray, sabi niya dito. And I shall listen to you. Tingnan mo po yung verse 13. And you shall seek me and shall find me when you search for me with all your heart. So yan mga kapatid, makikita natin yung meron tayong party. Yes, in general may plan si Aba na maganda para sa atin. But take note, meron din po tayong party o responsibilities. Merong terms na dapat nating gagawin po. Ano po yun? Pagtawag sa Kanya, panalangin sa Kanya, hanapin siya with all our heart. Nawa, hindi lang po ito yung nakapagbigay ng kasagutan kang Brother Junicio, but sa ating lahat din po dito, mga kapatid. At kayo din pong mga kapatiran na manunood sa Republis. Yadayawa po, Brother Junicio, doon sa inyong katanungan. So, Brother Dan, so it's Oh. very specific na si Abayaoa nagbigay sa atin ng 200. Yung 200, we are Tama. free to choose kung anong daan ang dadaanan natin. Kung yung masama ba o sa yung sa wasto ba o sa the righteous one. So yun sa akin pag yun ang we have given freedom to choose. Opo. No, Tama. what we are to follow. So Yadayahoa. Yadayawa. So, Brother Junicio, meron tayong series ngayon. Nasa episode number 12 na po tayo. Part 2 yan. Kasi sa nakaraang Biyernes, hindi po kayo nakabalik, no? May part 2 tayo mamaya. Nasa episode number 12 na po tayo mamaya. At diyan natin makikita na highlight na may kasi ang series natin dito, Brother Junicio, yung Deuteronomy o the Bariam 28 series. Na kung saan ang tao kapag pipili siyang mag-obey, may baraka talaga, overflowing ng mga baraka. Pero kung ang tao ay hindi siya mag-obey at mag-disobey siya, talagang may mga ano po, may mga hatol, may mga judgment po na darating. Yadayahoa. Yadayawa. So, praises po kay Aba sa kanyang pagpangungusap sa bawat isa sa atin. Brother Demetrio, mayroon pa kayong idagdag o sino pa? Brother Yasaria o Sister Cheryl, Sister Lorraine, sino po kasi inyo mga kapatid? Brother Ron kanina. Meron kayong i-share, Brother Ron. Go ahead po. Brad Danny, simple lang po, katulad ng sinabi nyo kanina na lahat tayo binigyan tayo ng free will. As it is free will. Kumbaga po, pinagtiwalaan tayo. Hindi po tayo tinratong mga parang sunod-sunar lang. Although tayo mga mabababang alipin, pero may free will po tayo. Now, ang ano po dun is, you can use your free will in two ways. Tama. Tulad nga po ng sinabi ni Brother Dionisio, sa mabuti at sa masama. Now, the bottom line is, when we choose to obey or be obedient,
Abba Yahuwah is faithful enough dun po sa kanya mga pinapangako. Tama. Pag sinabi niya na sumunod ka at sinunod mo, eto ka. Or So, eto may reward. yung Opo. baraka mo. Now, if you don't follow or disobey ka, meron kang consequence na haharapin. Tama. Di ba? Pero yung consequence na yon hindi sa kanya manggagaling. It will be the result of your being disobedient. Kasi po, meron po tayong may dalawa po ang may kaaway po tayo. I mean, may pwersa na gustong umagaw sa ating lahat. Alam naman natin yon. And when we disobey Abba Yahuwah, we open ourselves to those enemies. Kumbaga po, para tayo nagpapagaw sa masama. Tama. We let ourselves to be open na iligaw tayo, akayin tayo sa mali, something like that. Opo. Pero once na nag-obey po tayo, and we try everything to be obedient, pinoproteksyonan po tayo ng Ruach HaKodesh ni Abba Yahuwah. Nakan. Hindi niya po tayo pinapahawakan dun sa mga masasamang elemento or espiritu na gustong umagaw sa atin. Being obedient is also being protected po kasi. Kaya tayo po, although may propesya po sa ating lahat naman talaga lahat naman tayo po talaga na pag sumunod, napunta tayo kay Abba. Opo. Pag hindi, paano tayo yayakapin ang ating ni Abba Yahuwah kung ayaw natin sa kanya? Napaka very basic po yung sa relationship, di ba? Tama. Paano mo yayakapin ng isang tao na ayaw sa iyo? O ayaw mo sa kanya? Kasi nga ayaw niyang gawin yung mabuti. O ba? Pero si Abba is napakadakila ang awa. Kahit po tayo nagkakamali, kahit po tayo nagkakasala at nagkukulang, napakadakila ng kanyang awa. Na pag tayo po ay nagsisi, na-realize natin, nagising tayo, yung compassion niya to forgive us is palaging nandun. Parang yung po ng parables ng prodigal son. Tama po. Di ba? Na the prodigal son do everything. Sabihin na natin po, everything that is evil, earthly thing. And at the end, na-realize na hindi siya tatagal sa ganung buhay ng So kaya bumalik po siya doon sa tatay niya o sa ama niya. Hindi po ba? Tama po. Ay. Yada Yahuwah. Kaya po, ganun lang po naman kasimple yun, brother Danny, mga kapatid. Opo. Magsumikap tayong, kasi po, hindi naman po natin marireach yung point ng kabanalan I don't believe na magiging santo tayo Pwede tayong magbanal, pero alam ni Abba Yahuwah na on the process, may natitisig pa rin tayo, pero ang importante po, yung pong ating pag-ibig na makasunod sa Kanya, kahit tayo nadadapa, kahit tayo nasasaktan, nadapa ako, nasugatan ng tuhod ko, sige, susunod pa rin po ako sa inyo. Yung lakad yung daan na dapat kong lakaran, na itinakda mo na nung una pa, doon pa rin ako kahit nadadapa ako. So, malulugod niya si Abba sa mga ganong paraan. Kumbaga, katulad ng sabi niyo, lahat tayo dadaan tayo sa trials and challenges. Opo. Which is true. Lahat po tayo dadaan dyan. Hindi ibig sabihin dumadaan tayo dyan hindi tayo mahal ni Abba. In fact, I believe personally po, kaya kanya pinapadaan dyan. Dahil mahal ka niya, gusto niya na ma-realize mo na
siya lamang ang tangi mong pag-asa. Yan. Siya lang ang tangi mong kaligtasan. Wala nang iba, hindi sa tao o kung ano pa mang bagay yan na mystical or whatsoever. Kay Aba Yahuwah lang po. Wala nang iba. Kumbaga, kay Aba Yahuwah, yung aral na pinababa niya dito through Yahushua Masaya, yun po ang gawin nating model. Yun po ang model natin. Para po yung Ruach HaKodesh sumama din sa atin nang magabayan tayo at maprotektahan tayo na huwag tayong maakay ng mga sa kamalian or sa kadili. Yada Yahuwah po, brother. Yahuwah. Praises po. Kay Aba Yahuwah sa napagandang practical application sa buhay natin, mga kapatid. Let's welcome. Sino pa ang nais na mag-share? Brother Dan, Opo, brother, Sister Bakar, go ahead po. may narinig po ako regarding sa free will, free choice, na we are free to sin, but we cannot. We are free to choose to sin, but we cannot choose the consequence of the sin that Yahuwah will be giving to us. Kaya it depends sa kay Aba Yahuwah kung ano ang consequence regarding his laws na ating susundin. Pwede tayong magkasala, sige, tayo, pero yung consequence niya, hindi natin yun maiiwasan. Yun lang po, brother. Yada Yahuwah. Kahit nga si Moses, di ba? Sa isang pagkakataon na nagkasala Yes siya, po. di ba? So Yes po. ano yung consequence? Hindi ka makapasok doon sa promised land. Okay po. So yun. Pero yung consequence na yun ay physical reality po yun. Siyempre, pinatawad ni Aba si Masya kasi lumapit si Masya at humingi ng tawad. But yung physical consequences na hindi siya makapasok doon sa promised land, hindi niya hawak yun. Kay Aba yun na decision na okay, sige, yan ang ginawa mo. Sige, you did not honor me before people. Sige, Yeah. hindi ka makapasok doon. Pero hindi ibig sabihin yun na ang hatol sa kanya ay impyerno. Kasi po, during the transfiguration doon sa Matatiao 17, nag-appear po doon si Masya o Moses, di ba? Sa harapan ni Yahushua at ni Yes po. Yashayahu, di ba? At witness itong tatlong mga alagad. Okay? Yaakov, Yaokanan at si Patar o Peter, mga kapatid, doon sa Matatiao 17. So, yan po, maliwanag po yun. And thank you for sharing. Meron pang dagdag? Yes, go ahead po. Brother Demetrio, go ahead po. Malinaw na wala yung pinag-usapan doon sa kay Moises at saka kay Aba Yahuwah. Hindi yun sa eternal life. Opo. Sa land of promise yun. Opo. Hindi yun kasama sa eternal life. Sa lupa yun. Kasi lupa yung pinag-usapan doon. Opo. So, yun ang sabi ng iba na si Moises, hindi daw na-save. Pero para sa akin, yung pinag-usapan doon is yan, yung land of promise. Tama. Hindi yung eternal life. Opo. Ganun yan. At sinabi na rin ni Yahushua yun, na sa Yohanan chapter 14 verse 6, ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang walay makaadto sa amahan, gawas makaagi kanako. Kasi salvation yan. So, kaluwasan sa atong kalag. So, unsa na to pagkaplag ang kaluwasan, kilalan mo agi ta sa giagian ni Yahushua. Alam natin kung ano yung dinaanan ni Yahushua habang nandito siya sa lupa. Mahirap. Pinatay siya, walang kasalanan. Kasalanan natin ang kanyang inangkin. So, mahirap yun. So, nagpakumbaba siya hanggang sa kamatayan. So, yun ang dapat mangyari. Yun ang dapat nating
bigyan ng pansin para makapasok tayo doon sa eternal life. Wow. Oh. Para sa atin mga Jehovah believer, iba yung pagpili ni Yahuwah kay Hoseas kasi bata pa yun, pinili na. Hindi pa siya naglabas, pinili na. Pero tayo, mga matanda na, ngayon, pinili tayo. Nakakilala kay Aba Yahuwah. Ang tanungin natin kay Yahuwah. Aba, Yada Yahuwah. kung ano ang gusto ni Aba Yahuwah na gawin natin ngayon. Kasi may ipagawa siya. Hindi lang tayo naghingi sa kanya. So, pwede naman natin hingiin sa kanya, ano ang gusto kong gawin? Na ngayon ako ay isang Yahuwah believer. Katulad noon, titulo pa yung tinawag ko, yung binigyan ako ng trabaho na talagang sa tingin ko hindi ko kaya. Pero ibinigay nila sa akin. Pero inisip ko na yung nagbigay sa akin yun, hindi yung titulo. Si Aba Yahuwah yun. Pero tinanong ko talaga siya, ano ang purpose mo na pinili mo ako na ilagay dyan? Wala akong pinag-aralan. Wala akong kaalam-alam. Ano ang sabi niya sa akin? Nakiusap siya sa akin sa panaginip. Humingi ka para ibigay ko sa iyo. Hanggang ngayon, hindi ka naghingi. Ano ko ibigay? So ano ang hiningi ko? Kasi nagsabi siya, hingi ka. Hiningi ko kung ano yung pwede kong gawin na pinili mo ako. Unang hiningi ko yung karunungan. Na maintindihan ko yung kanyang gusto na gawin. So, sa awa ni Aba Yahuwah talaga, naintindihan ko at ginawa ko at nagawa naman sa kanyang tulong. At ngayon, mga Yahuwah believer tayo, hanggang ngayon, naintindihan ko kung anong pinagawa ni Aba Yahuwah sa akin. At pinagawa ni Aba Yahuwah sa akin ngayon, hindi na mag-preach ng gospel. Ang pinagawa niya sa akin ngayon is magpahinga, mag-prayer. Kasi maraming tao sa buong mundo na nangailangan sa kanya. At nangailangan si Aba Yahuwah ng prayer warrior para sa mga nandito sa sanlibutan. Kasi yung away natin dito ngayon, hindi ito away ng tao. Away ito ng power. At tayo ang ginamit ni Aba Yahuwah, mga prayer warrior. So isang malaki na trabaho yan. Kahit nakaupo lang tayo. Nag-worship tayo, nagbabasa tayo ng Torah. At nagpa-pray tayo sa mga kapatiran natin. Sa mga tao na makakilala kay Aba Yahuwah habang buhay pa. At hingiin natin kay Aba Yahuwah na habang buhay pa, makilala nila si Aba Yahuwah. So, may trabaho yan. So, yun ang sabi ni Yahushua na mayroon tayong kaiba-ibang mga hiyas na pwede natin gawin. Pero hingiin nato. Hingiin natin kay Aba Yahuwah. Yada Yahuwah. So, yung talent, no? Hingin natin yung talent, yung abilities. Kung ano yung ating gagawin. So, dagdag ito doon sa... Tulad ng Yohanan chapter 17. Di ba yung Yohanan chapter 17? Yung ginawa ni Yahushua yun isang pattern para sa atin na yung pag-pray. Kung basahin natin yung Yohanan chapter 17, one chapter yun. Marami tayong matutunan kay Yahushua doon. Na habang nandito pa siya sa mundo, ang trabaho niya is nag-pray. Nag-pray siya sa Ama na itong mga tao ito, huwag mong kunin dito sa mundo. Kung hindi, bantayan mo sila, proteksyonan mo sila. Kasi sila minahal ni Yahushua yan. At nakakilala kay Yahushua yan at nakakilala sa Ama. So, pwede rin magawa natin yun. Tayo ay nakakilala kay Yahuwah at saka Yahushua. Pwede nating hingiin na itong mga anak ko, itong mga apo ko, itong mga kapatid ko, mga bayaw ko, mga relatives ko,
Yawa na sana hindi pa sila mamatay, masave sila. Mm. Makakilala sila sa pangalan mo at tawagin kanila kahit sa huling panahon lang. Kasi doon sa Joel, nagsabi naman na ang mutawag sa pangalan ni Yahuwah maluwas. Yan. Pwede rin yun. Hindi ako takot mamatay. Kasi kung mamatay ako, may pray na ako doon kay Yahuwah. Na sa tamang panahon, pag mamatay ako, talagang yung hiningi ko sa kanya, ibigay niya sa mga taong hiningi ko sa kanya na ma-save. Kasi yun ang prayer ni Yahushua nang nandito pa siya sa lupa. At pwede rin gawin natin yan kasi si Yahushua yung pattern natin, yun ang tularan natin. Yan. Yun lang. Yadayawa. So, mga kapatid, maraming mga bagay dito na itinuro si Aba sa atin ngayon sa pamamagitan ng kanyang Ruach HaKodesh, nangungusap sa bawat isa sa atin at nagsalita tayo. At yun po ay ahantong doon sa kanyang kalooban na mangyari sa bawat isa sa atin. Yadayawa po. Brother Junicio, parang meron kang idagdag po. Go ahead po. Okay. Hindi ka namin marinig, Brad. Okay, go ahead po, Brother Yasser Yao. Meron kayong idagdag po, Brad. Go ahead po. Shalom po, mga kapatid. Shalom po. Sa kwento po ni Haring Yashiao po ay napakapalad po niya sapagkat siya po ay nagkaroon na po ng tawag nito prophecy mula po nung una. Mm. Isa po siya sa pinili ni Aba. Nakikita po natin dito na ang kanyang buhay ay talagang kakaiba. At makita po natin kung paano din po siya paano ang ginawa ni Aba Yawa sa kanya. At sa akin po nakikita din, gaya ng mga na-share na po sa mga kapatiran, mayroon lang po akong isang naalala na Opo. nagpa-flashback po sa akin. Kahit po siguro sino man sa atin na noong sa dati pa po nating nasa Christendom pa po tayo, no? Narinig na po natin ito and very stressful po ito sa akin yung tinatawag po na Father's Love Letter. Nakita ko po na ito po'y pangkalahatan Mm. na tayo dito. Hindi lang po si Yeshao, King Yeshao ang meron ng prophecy o pinaprophecy niya yung kanyang buhay. Opo. Ganon din po sa atin, ganon din po yung katulad po nung binanggit niyo po sa Jeremiah 29:11 Opo. hanggang sa susunod na talata. Kung maalala po natin yung Father's Love Letter, talagang we are chosen by Abba in a very peculiar way sapagkat iba po tayo sa lahat ng creation po niya eh. Tayong mga tao iba po. Very special po tayo sa kanya. Opo. Kaya binibigyan po talaga niya ng halaga, kanya lang. Talking of free will, ay nasa sa atin din po talaga yung pagpili. Talking of yung dalawang daan, yung pagpili kung gusto ba natin yung pagpapala o yung sumpa, yung kamatayan o yung buhay. Lahat po ay nakasalalay po sa ating pagpili eh. Kung kaya ang sa akin po ay ang lesson po na natutunan ko po dito ay hanggat merong pagkakataon, kahit po tayo ay merong mga ups and down, may mga pagkakamali, pagkukulang, kahinaan, at ilang beses man po tayong madapa, ay huwag nating kalimutan talaga na kung saan tayo galing, paano tayo nilikha, at kung sino po yung tumawag po sa atin. At
kung meron lamang po tayong kababaang loob na magbalik loob din po sa Kanya kahit po anong sama natin o kahit anong kaitim o kapula ang kasalanan natin ay kaya po ni Aba na paputiin gaya po ng niyebe. Kung kaya't ang nakikita ko po rito ay yung pagpili at pagsunod sa tamang landas at lalo't higit yung kalooban po talaga ni Aba nawa ang siyang mapapangyari sa buhay po natin sapagkat kung wala po siya sa buhay natin, wala po talaga tayo. And we are all bound to hell kapag ho ay hindi po natin matatanggap o hindi po natin i-acknowledge kung ano po kung paano po din yung tinatawag niyang lavish love sa atin ay hindi po natin mai-enjoy yun kapag nasa mali po yung pagpili natin. Kaya hangga't po maaari ay huwag po talaga nating kalimutan at sabi nga po niya, di ba, na huwag tayong lumihis ng landas either sa kaliwa o sa kanan. Kung hindi po tayo nakatuon po lamang doon sa nagpapasimula at siyang tatapos din po naman ng kanyang mga nasimulan sa ating mga buhay. Kaya praises to Abba sa lahat po ng mga natututunan po natin sa kwento po ni King Yeshayahu. Yadayawa po sa paliwanag, dagdag ni Brother Yeshayahu, mga kapatid. And isa pong reminder yan sa ating lahat. Kung ano ka laki po ang habag at awa ni Abba Yawa sa atin. So, sa ating journey, no, talagang minsan mahirap ipagbalanse itong dalawa, no? Yung sovereignty ni Abba at yung ating yung ating freedom, yung ating choice, no? Mahirap ipagbalance po 'yon, but sa ating mga napaliwanag na siguro malinaw naman po at naiintindihan na natin, mga kapatid. Kung wala na pong magdagdag, meron pa ba? Kasi meron pa akong nais na i-highlight bago tayo mag-end. Kung wala na, mga kapatid, opo, go ahead, Sister Cyril, go ahead po. Dagdag ko lang, Brother Dan, Opo, go ahead. kasi palagi ko naiisip, bakit kaya canonize yung scripture? At noon kasi lahat naman tayo hindi natin alam yung Torah. Tama. Tapos, when I was in Shanghai, nag-start kami ng seminars. Doon ko unang na-encounter yung Torah. At hindi ko alam na it is the leading of Abba Yahuwah to know Him better, to know Him more, to get closer to Him. Kasi, umpisa no, nagtaka na ako bakit merong hindi isinama. Pero sabi doon, na kung sino man ang magbawas at sino man ang may dagdag, ay may kaparusahan. Nga. Sa Old Testament, sa Old Testament, I will say it, precise. Kasi lahat po, di ba? Andyan na yung mga kings, yung mga nagtagumpay, yung mga nag-fall, yung mga hindi sumunod, yung mga nagkasala. Bakit tayo na-deceive? It is there. Opo. Written. So, nasa tao na talaga kung paano natin iti-take yun. Kasi naandun na lahat. Kung ano yung consequence, kung ano yung mangyayari kapag hindi ka sumunod, kung ano ang makakahihinat na natin kapag tayo ay hindi natuto sa mga nangyari na noon. In presence, ganun pa rin naman, di ba? Kapag nagkamali tayo at hindi tayo natuto doon sa pagkakamali, it will repeat
at magiging mas malaki yung consequence, mas magiging malaki yung problema. Pero kapag ka binago natin, inayos natin, sabi ko nga kanina, if even we are older, if we come as a child, humbly, with a teachable heart to Abba Yahuwah, Opo. ay magiging maayos ang buhay natin. Nabanggit ko na rin noon, we all sinners. Pero napakabuti ni Abba. Abba Yahuwah is faithful, loving, and kind. Na gawin tayong mga bata. Kasi mga bata na tayo dahil we learn how to obey. Yan. And we understand the words. Yun lang po, Brother Dan. Yada Yahuwah. Yan lang po. So, mga kapatid, na-highlight dito ni Brother Yasariao, Sister Cheryl, at iba pang mga kapatiran natin na-highlight na dito ngayon na talagang napaka mawain, mahabagin si Abba Yahuwah, mga kapatid. But on the other hand, meron tayong responsibility, mga kapatid. Bago tayo magtapos, kasi nabanggit ni, gusto kong i-connect doon sa nabanggit ni Sister Cheryl. Yung canonize nga, no? Canonize yung scripture. Pagkatapos, maraming mga hindi naisali. Okay? Tapos may mga warning na kung sino yung magbawas, may mga parusa. Sino yung magdagdag, may mga parusa. So, at ito yung na-canonize nga, mga kapatid. Sa mga previous nating mga discussion, talaga the scripture that we are holding is really based on the Roman Catholic po, mga kapatid, na understanding. O nga, 72 yung kanilang books, pero sa evangelical 66 lang. Pero pareho pa rin, mga kapatid, no? The same pa rin ang content. Puro mga titulo at ano pang iba. So, nais ko lang pong i-highlight kasi nabanggit ni Sister Cheryl yung emphasis on the Torah. Okay? Which is, in essence, complete na po yun. Okay? Bakit ko po na-highlight ito? Kasi may nabanggit kanina si Sister Bakar Asayao na si Haring Yasayao, nung nalaman niya yung ano yung nakasulat sa book, torn out his clothes. Pagkatapos, nagsugo siya ng kanyang messenger na pumunta kang Hulda. Tama pa ba? Okay? So, yun po. Pumunta kang Hulda. 22 of Malakiam, verse 14. Na alamin sa prophet, isang babaeng prophet ito, mga kapatid, no? Babaeng prophet ito si Hulda. 22 verse 14. Babaeng propeta ito, mga kapatid. At nais niya sa Yao na marinig kung ano yung mensahe ni Ab Yahuwah spoken through this prophet. Itong prophetess, itong babae na propeta, mga kapatid. Kung ano yung mensahe ni Abba patungkol sa Yehuda at patungkol sa kanya niya sa Yao, mga kapatid. Diba? Yun po ang ating nabasa kanina. As highlighted na po ni Sister Bakar sa Yao. So mga kapatid, malinaw na may role ang babae sa Torah. Highlight ko po yun, no? Ang mga babae ay pinapakinggan po. Ang mga babae ay dapat magsalita po. Are you with me, mga kapatid? Malinaw po yun. Dito sa ating halimbawa ngayon, isang righteous na hari, Yasayao, humingi ng advice, humingi ng word mula kay Abba Yahuwah through a woman, mga kapatid. Pero ano po yung sinabi dito ni Paul o Saul dito sa unang Corinthians chapter 14. Diba, mga kapatid?
Unang Corinthians chapter 14 verse 34. Let your women be silent in the assemblies, for they are not allowed to speak, but let them subject themselves as the Torah also says. And if they want to learn whatever, let them ask their own husbands at home, for it is improper for woman to speak in an assembly. Mga kapatid, ano po yung punto natin dito? Kasalungat po ito. Doon sa kwento ni Yashayahu na humingi siya ng word mula kay Abiyaoa sa isang babae na si Hulda, mga kapatid. At marami pang ibang mga example tayo, hindi lang ito, mga kapatid. Esther, halimbawa, di ba? Si Esther, naging prophet po siya, naging tagapagsalita po siya sa panahon na iyon. But Danny, di ba po ba si Ezra is a prophet din po? Si Ezra, Brother Ron, ay isang high priest at scribe. Okay. Oh, Pero high priest po siya at po naging high... parang council ng isang hari. Sino po? Si Ezra? Opo. If I remember it right, parang nabasa ko po yun. Si Ezra Opo. na na parang she Opo. also act as a prophet or a council, something like that. Hindi lang po ako sigurado. Hindi po prophet ang kanyang function. Siya po ay isang high priest at scribe. Okay. Opo. High priest po siya at scribe. Pero Scribe. babae po siya. Lalaki po yan, Brad. Lalaki po ba yun? Ezra ay lalaki po siya. Kasi. Hindi po siya babae. Okay. Now, so hindi po. si Esther po ang ano. O si Esther, isa sa mga halimbawa niyan. Esther is one example for that. Si Mariam, yung sister ni sister ni Masya, Mariam. Ni Masya. Opo. Ay consider po siyang isang babae na who also speaks the word. So, yan. Yun din po ang question ko. Bakit po pinipigilan ng babae? Or bakit sinabi sa ano bang libro yun na dapat ang babae manahimik sa iglesia or sa assembly? 1 Something Corinthians like that? po, brother. 1 Corinthians 14, 34 and 35. So, yan nga. Balik tayo doon sa issue kanina ni Sister Cheryl na na-canonize ang ating Biblia, pero sino po yung nag-control sa pag-canonize na yan? Roman Catholic po, mga kapatid. So, ayan, batay po din po doon sa nabanggit ni Brother Yasariao kanina na Christendom, kumbaga, sa nabanggit na niya kanina. So, that being said, ipaliwanag ko lang po mga kapatid na yung mga babae, ayon sa Torah, mga kapatid, batay din ito sa pangalawang Malakiam 22, yung mga babae talaga ay may mga role sila. May mga special role na sila ay gagamitin din po ni Abba Yahuwah, mga kapatid. So, yan. That being said, I am not putting anybody here who have a different understanding on this. But ito isang pagpapaliwanag lang, mga kapatid, na sundin natin kung ano yung nakasulat sa Torah, mga kapatid. Yan po ang aking point. Merong idagdag si Brother Demetrio? Brother Yasar, go ahead po if you have something to add. Okay, sinong mauna sa inyong dalawa? Okay po. Who wants to say Brother Demetrio or Brother Yasar? Go ahead po. May kaibahan talaga ang Roman Bible at saka Hebrew. Hindi talaga nagkatukma. Malayo talaga. So ngayon sa atin na Yahuwah believer, yung sinunod natin, yung Hallelujah Scripture, yung Hebrew. Siguro yung para sa akin, mag-ingat tayo sa Hebrew.
walang problema sa Roman Catholic kasi hindi naman totoo yun. Pwede natin bawasan yun. Pwede natin i-clean yung hindi tama. Kasi yung babae, doon pa sa New Testament, Old Testament, talagang pwedeng gamitin ni Aba Yahweh yun. Pero sa Roman Catholic, hindi talaga. Lalo na si Paul. Yun ang kaibahan. Hindi naman masama sa atin na alisin natin yung sinabi doon. Ay wala naman tayong problema doon. Ang problema sa atin kung yung Yahudyat o yung Hebro, yun ay mayroon tayong idagdag at mayroon tayong ibawas. Yun lang. Okay po. So, yan po mga kapatid, medyo magkaiba no ang ating mga pananaw dito, mga kapatid. And kayong mga manunood sa Republish, we have no intention to put down anyone here na iba ang inyong pananaw dito. Ni-highlight lang po natin kung ano yung nakasabi doon sa Torah at yung na-discuss din po natin na as mentioned dito sa pangalawang Malakiam 22, mga kapatid. At pinakita ni Yeshayahu yung kanyang pag-respect, ang kanyang paggalang at ang kanyang sincerity na maghingi ng word mula sa isang babae, isang prophetess, mga kapatid. So, Yeshayahu po, mga kapatid. Brother Yeshayahu, meron pa kayong idagdag, Brad? Okay, mga kapatid, let me remind once again kayong mga first-timer na manunood sa ating Republish. Ito po yung pangalan na kung saan nakasulat ang pangalan ni Aba. Yahuwah. So, Yahuwah. Yahuwah po ang ating Aba na kinikilala at nasulat sa Holy Scripture. Ganon din po ang pangalan ni Yahusha. Yahushan Ayan. So, Yahusha. Yahusha po ang ating Messiah na ating kinikilala. Nasulat po sa Holy Scripture, nasulat din po sa BYNB at Sefer. At yan din po ay natagpuan na information doon sa Dead Sea Scroll, mga kapatid. So that being said, tapusin natin dito, kapatid, sa point na ating na-highlight na dito. Mula kanina hanggang ngayon, isang malaking katotohanan na ating nakuha, mga kapatid, na kung saan si Aba Yahweh ang nakakalam at may mga pinili si Aba at may mga plano si Aba na maganda at mabuti para sa lahat, mga kapatid. Ngunit, meron din po tayong responsibility na pumili at gawin ang tama at iwasto ang mali kasi yun po ay pag-exercise ng human will, mga kapatid. So, nawa, itong lesson ito ay magbibigay po sa atin ng malinaw at mas better na pag-unawa sa kaniyang mga kautusan. Yeshayahu po, ang kanyang kwento ngayon ay napakagandang kwento, mga kapatid, na kung saan he was rewarded for choosing to do what is right in the eyes of Aba Yahweh. He was rewarded po. At hindi siya dumaan ng kahirapan o pighati na kung saan pinarusahan ni Aba Yahweh yung Jerusalem na si Yeshayahu, yung hari, ay natulog na po or namatay na po siya. So, yun po isang reward para sa kanya. Mga kapatid, sure po yung reward na ating hihintayin. Kapag tayo ay pipili na sundin ang Torah, sundin ang kanyang kalooban, sure and steadfast po yung reward na buhay na walang hanggan na naghihintay sa bawat isa sa atin. All esteem po and praises kay Aba Yahweh sa kanyang mga salita.